Angeles Lakers matapos nilang duminahin ang Utah Jazz sa iskor na 132-113. Mula umpisa hanggang dulo, hindi pinaporma ng Lakers ang Jazz na hindi man lang nagawang mapababa ang 20-point lead sa buong game. Dahil sa panalong ito, umakyat muli sa Western Conference standings ang Lakers na may 32 wins, 19 losses record. Mas pinatatatag ang kanilang chance sa mas mataas na playoff seeding. Isa sa mga pinakainabangang bahagi ng laban na ito ay ang debut ng bagong star player ng Lakers na si Luka Doncic. Bagamat bago pa lang sa team, agad niyang ipinakita ang kanyang husay at versatility matapos magtala ng 14 points, 5 rebounds at 4 assists. Malinaw na magiging malaking tulong siya sa Lakers moving forward. Samantala, hindi rin nagpahuli si LeBron James na muling nagpakita ng impressive game sa kanyang all-around performance. Umiskor siya ng 26 points, 8 rebounds at 8 assists. Pinangunahan niya ang team sa pagbuo ng malaking kalamangan laban sa Jazz. Malaking tulong din si Austin Reeves na nagtala ng 22 points, 9 rebounds at 4 assists. Pati na rin si Rui Hachimura na may 21 points at 6 rebounds. Sa bench, malaking tulong naman si Jordan Goodwin na muling nagpakita ng solidong laro bilang two-way player. Nagtapos siya na may 17 points, 8 rebounds and 2 steals habang napaka-efficient niya sa field. Back-to-back solid games na ito para kay Goodwin matapos ang kanyang magandang performance laban sa Pacers kung saan gumawa siya ng 10 points at 4 rebounds. Dahil dito, maraming fans at analysts ang naniniwalang dapat nang bigyan siya ng guaranteed contract. Marami rin ang nakakapansin na hawig ang kanyang playing style kay Max Christie kaya't may posibilidad na maging regular siyang bahagi ng Lakers rotation. Bukod sa kanyang offense, malaki rin ang naiambag niya sa depensa. Isang mahalagang aspeto lalo na't wala na ang defensive guard ng Lakers na si Christie. Habang pataas ng pataas ang kumpiyansa ng Lakers, kabaligtaran naman ang nangyayari sa Dallas Mavericks na nalubog sa panibagong pagkatalo matapos silang matalo ng Sacramento Kings. Isang clutch shot mula kay DeMar DeRozan ang nagbigay ng panalo sa Kings matapos niyang magtala ng 42 points and 7 rebounds. Malaking ambag din ng triple-double performance ni Domantas Sabonis na may 16 points, 15 rebounds and 8 assists. Sa panig naman ng Mavericks, nasayang ang all-around effort ni Kyrie Irving na may 30 points, 9 rebounds, and 7 assists. Habang nag-ambag din si Spencer Dinwiddie ng 20 points and 5 assists, 19 points. Naman si Klay Thompson, ngunit sa kabila ng kanilang effort, kinapos pa rin sila sa dulo. Ngunit higit pa sa pagkatalo, may mas masamang balita para sa Dallas dahil posibleng mawala ng matagal si Daniel Gafford dahil na-injured nga ito. Bumagsak siya, hawak ang kanyang tuhod at hindi na nakabalik sa laro. Matatanda ang kamakailan lang ay nagkaroon din ng injury si Anthony Davis at wala pang kasiguraduhan kung kailan siya makakabalik. Dahil sa sunod-sunod na injuries at nasa ibaba na sila sa seeding ng Western Conference, tila nalalagay sa alanganin ang Mavericks. Kung hindi nila agad masusolusyunan ang problema sa depensa, maaaring malaglag sila sa post-season race. Isang malaking kabiguan para sa team na umabot pa sa NBA Finals noong nakaraang season.